Ang pag-uusapan natin, nakita natin kung paano kinidnap ang Pangulong Duterte. Meron bang pananagutan ng mga kapulisan, mga miyembro ng kabinete at ang presidente mismo noong sapilitan nilang pinala ang ating presidente sa The Hague? Well, unang-una po bago tayo pumunta sa usapin na ganyan, sasagutin ko lang po yung sabi ng ating Executive Secretary Bersamin na hindi raw nila tatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte kung mabibigyan siya ng provisional liberty. Ang proseso po, sinabi ko noong isang araw, po pwedeng mag-apply for provisional liberty. Ang tignan is, flight risk ka ba? Anong krimen ikaw ang nasasakdal? Ano yung mga kondisyones? At kung may capacity ka ba para manakot ng mga testigo, Tapos ang susunod na tanong, saan? Kapag pwedeng sa Netherlands, pero syempre kung sa Netherlands, bakit pa sila hihingi ng provisional liberty? Narito na sila, Bagamat, syempre, ganito ang hawla yung tinatawag nating Hilton Prison, Pero, hindi nakapagtataka po ang sinabi ni E.S. Bersamin. Kaya nga nila kinidnap at pinadala sa The Hague dahil ayaw nila nasa Pilipinas sa Presidente Duterte dahil kasama si Vice President Duterte, siya ay napakalaking tinik sa kanilang kagustuhan na magkaroon na naman ng Marcos Forever Part 2. So hindi rin po kami nagtataka, ES, na talagang hindi nyo patatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte. Pero sa tingin ko, hindi rin kayo patatawarin ng taong bayan. 80 anyos na gusto na lang mamahinga at mamatay sa kanyang sariling bayan, pinagkakait nyo pa. Huwag po kayo mag-alala. Nakaukit po yan sa puso at isipan ng mga taong bayan, karagdagang kasalanan ng Marcos administration sa sambayan ng Pilipino. Hindi po yan mabubura sa aming isipin. So ano nga bang krimen ang nangyari nung sapilitang isinakay nila si Presidente sa eroplano na nagdala sa kanya sa The Hague? Well, ang ginagamit po nating term ay kidnapping. Pero sa totoo lang, ang kidnapping po, hindi po pwedeng gawin ng isang taong gobyerno. Kapag taong gobyerno po ang nanupil ng kalayaan ng liberty, ang tama pong krimen na nagawa ay yung tinatawag na arbitrary detention. Ano ba yung mga elemento ng arbitrary detention? Number one, yung nasasakdal o yung taong gumawa ay isang taong gobyerno. Pangalawa, pinakait niya yung kalayaan ng isang tao. Dapat merong aktual na paghuhuli at restraint ng kanyang kalayaan. Pangatlo, ito ay walang legal na basihan. So tignan natin kung nandyan ba yung mga elemento. Unang-una, taong gobyerno ba lahat ng gabinete at ang presidente na nagkunsyabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sagot, oo. Element 1, present. Element 2, nagkaroon ba ng aktual na pagdedetene kay Presidente Duterte? Well, nakita naman natin sa video, tinanong nga ni Presidente doon sa Villamor, ako ba'y under arrest? Opo. Anong dahilan? Hindi nila naman pinakita yung warrant of arrest ng ICC, pero ang sinasabi nila, Interpol, ICC, pero wala pong kaduda-duda na nung panahon na yon hindi makakaalis Presidente doon sa Villamor. Kasi sa katutak na pulis ang naroroon para siguraduhin na hindi siya makakaalis doon sa Villamor. So, element number 2, present! At ang pangatlo, ang detention is without any legal basis. Yan po ang pag-uusapan natin. Legal na basihan ba yung warrant of arrest? Well, kung yung warrant of arrest ay dumaan sa tamang proseso, legal po yan. Pero ang sinasabi nga natin, hindi tama ang proseso. Ano yung hindi nasunod? Yung Article 59 ng Rome Statute na dapat yung unang-una humingi muna ng kooperasyon sa pamamagitan ng DFA ang ICC. Pangalawa, humingi rin ng assistance sa Interpol ang ICC. Hindi po parehong naganap yan. Unang-una, wala pang ang request na nagagawa ang ICC sa Pilipinas, ayan na sila, inaresto na nila. Pangalawa, wala namang kahit anong kooperasyon na hiningi ang ICC sa Interpol at wala pang ginagawa ang Interpol kasi walang red notice alert labang kay Presidente Duterte noong mga panahon na yon. Pangatlo, meron lang diffusion notice na ang nagpadala naman ay Pilipinas. So baliwala yun. Parang ang Pilipinas, hinihingi niya sa sarili niyang Pilipinas na arestuhin si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, paano sana naging legal yung warrant of arrest na inisyu ng ICC? Well, naging legal sana yan kung pinadaan sa proseso. Ang sabi ng Rome Statute, papadaanin natin yan sa pamamagitan ng proseso ng extradition. At ang extradition naman, ang umiiral na batas dyan na isang presidential decree na hanggang ngayon po ay hindi pa na re-repeal, no?
At yan po ang Presidential Decree 1069 na nagsasabi nga na kinakailangan maghain ng complaint for extradition ang gobyerno sa ating RTC. Ang RTC mag-i-issue ng warrant of arrest, tapos dadali ng tao sa hukuman at tatanungin ng hukuman, ikaw nga ba itong taong hinihingi na kung sino man humihingi, anong krimen na nagawa mo, at kung meron bang legal na basihan nga na para arestuhin yung tao. Yung issue na kung meron legal na basihan, hindi po naging issue sa lokal na hukuman kasi hindi nga nila pinadala sa lokal na hukuman. Ang ginawa nila, diniretso nila sa ICC na hindi naman po yan ang intensyon. Alam niyo po, kung babasahin natin yung travaux préparatoires, ano yung sabihin ng travaux préparatoires? Ito po yung proceedings nung sinusulat nila ang Rome Statute. Kaya linagyan niyang article na yan na kinakailangan dalhin muna sa lokal na hukuman. Kasi nga po yung mga naunang pagkakataon na palibasa, akusado ang isang tao sa isang karumalduman na krimen, gaya ng pagpatay ng mga Hudyo noong pangalawang pandaigdigang digmaan na nangyari kay Eichmann. Yung Eichmann nga kasi kinidnap galing sa Argentina, dinarag para hindi makapalag at dinala sa Israel kung saan siya linitis. At ang isang depensa niya, pwede ba naman yun? Kidnapping na ang ginawa niyo sa akin para lang ako mapanagot, para magkaroon ng katarungan ng biktima ng World War II. Sabi ng hukuman doon na Israeli Supreme Court, main pa nga dahil wala kami pakialam, malay namin kung paano ko nahuli, importante, bigyan ka ng katarungan at ng patas na paglilitis. Pero alam natin, hindi na po yan sang-ayon sa batas na ng karapatang pantao. Kinakailangan, kung ikaw ay nais mong magbigay ng katarungan laban sa isang tao na gumawa ng isang karumalduman na krimen laban sa buong daigdig, yung pamamagitan ng pagkuha mo sa taong yun ay dapat nasa tama rin. Kaya nga, ginawa ng Rome Statute, dapat dalhin muna sa lokal na hukuman at magkaroon ng tamang extradition hearing nang masigurado na walang paglabag sa karapatang pantao. At dahil hindi nga po yan nasunod, anong tanong natin? Nandyan ba ang legal na basihan sa pag-aaresto at pagpapunta sa dahig ng presidente? Ang sagot, there was no legal warrant. Dahil nga po, ang warrant of arrest dapat pinapunta muna si Presidente Duterte sa harap ng lokal na hukuman nang malaman kung meron bang sapat na basihan na bigyan ng visa yung mandamiento de arresto na inisyu ng ICC. So mukhang ang element 1 present, ang element 2 present, ang element 3 present. So talagang ito pong kaso laban sa mga taong gobyerno na nanghuli kay Presidente at nagpadala sa dahig ay ang kasong arbitrary detention. Ang tanong, paano yung pagpapadala sa ICC? Kasi alam natin na mayroong international crime na extraordinary rendition. Well, sa Amerika nga, di po yan illegal eh. Sinasabi ng Amerika, may karapatan sila na yung mga kalaban ng gobyerno, mga risk to national security, po pwede nilang dalhin sa mga lugar-lugar na po pwede silang matorture kasi pinagbabawal ang torture sa Amerika. Yan yung sinasabi nilang extraordinary rendition. Ito po, malinaw na kidnapping. Kasi kinuha yung tao, ang nagdala dito sa Hague ay mga taong gobyerno pa rin, kasama yung mga pulis na sakay ng eroplano at saka linagay sa hukuman. Ang tanong, paano yung mga tao ng ICC? Hindi ba sila conspiracy rin? Well, ang sagot po dyan, sang-ayon sa ating batas Pilipinas, kung matapos masabihan ang mga maestrado dito sa ICC kung paano nakuha ang pagkatao ni Presidente Duterte at nagpilit sila na ituloy ang proceedings, ang aking posisyon, pati mga maestrado po pwedeng malitis sa Pilipinas. Dahil sila ay magkakaroon na ng konsabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ni Presidente Duterte, bagamat ang pamamaraan nga na nakuha yung kanyang jurisdiction sa kanyang pagkatao ay illegal through kidnapping. Pero sa ngayon, di ba natin alam? Kasi sigurado naman ako, ilalabas yung issue ng pagiging illegal ng paghuli sa kanya at titignan natin kung anong sagot ng mga maestrado. Totoo po na meron talagang provision sa Rome Statute na merong immunity yung mga opisyalis ng hukuman. Kung ang korte naman mismo, ang ICC mismo, magbabaliwala kung ano nakasaad sa ICC, bakit ang Pilipinas naman, i-honor yung immunity nila? Gayong pag nalaman na nila na illegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanyang pagkatao at pilit pa rin sila, alam naman nila na sa batas ng Pilipinas, meron silang pananagutan. Paano natin sila makukuha? Well, kung kinidnap nila si Presidente at dinala sa dahig, anong pipigil sa Pilipinas? Para kidnapin din sila, dalhin sa Pilipinas at litisin at ikulong.
Di ba? Kaya nga po ako, ang sinasabi ko, daanin natin ang lahat sa legal na pamamaraan. Pati yung pamamaraan ng paghuli sa isang akusado. Remember, it is the golden rule. Kung ayaw nila na kidnapin yung mga nagpakulong kay Presidente at dalhin sa Pilipinas, litisin at ikulong sa correctional for women, importante, igalang din nila yung karapatan ni Presidente Duterte at matapos mapruebahan na ang kanyang pagpapadala rito ay through kidnapping, arbitrary detention, dapat mag-order na palayain ang Presidente Duterte. Wala po akong linalabag. Statement of fact lang po yan. Kasi nga po, kung magpipilit tayo ng tinatawag nating unilateral action, yung aksyon na sang-ayon lamang sa punto de vista ng isang partido, po pwedeng gantihan yan nung kabilang partido na gagawin din niya kung ano yung gusto niyang gawin. No? Kaya nga po, dapat lahat sumusunod sa rule of law. At bagamat hindi pa nga nahahain yung issue ng pagiging illegal ng pag-aaresto ng Presidente Duterte, matapos yan, ang aking paninindigan bilang isang Pilipinong lawyer, kapag nasabihan sila kung paano at hindi sila nag-order na i-release ang Presidente, pati sila may pananagutan sa batas Pilipinas. At huwag kayong mag-isip na palibasa, sibilisado mga Pilipino, hindi natin magagawa ang ginawa nila kay Presidente Duterte na pinakidnap nila si Presidente Duterte. Yun lang po. Wala pong krimen dyan dahil ang alam ko naman is the golden rule. Kaya nga po sinasabi ko, dapat daanin lahat sa batas, sa tamang proseso. Pero premature nga kasi hindi pa naman natin alam kung ano maging desisyon ng mga maestrado matapos masabihan sila at mapruebahan na kinidnap na po ang Presidente Duterte. Muli po, importante na meron tayong karagdagang alam sa Batas Pilipinas at Batas Internasyonal dahil napakadami pong fake news na kumakalat ngayon. Both sides, pro and anti, ay nagsasabi na fake news yung kabila. Pero sa tingin ko naman, may sapat na katalinuhan ng taong bayan para malaman kung sino nagsasabi ng katotohanan at kung sino nagsisinungaling. At syempre po, ang kapangyarihan na matanggap ang impormasyon bilang katotohanan ay nakasalalay po nga po doon sa pagtanggap ng tao kung ano talaga ang katotohanan. Kaya ang karagdagang kaalaman, yan po ang sandata laban sa fake news. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kontrobersyal ang aking sinabi ngayon, pero bilang abogado sa Pilipinas, naninindigan po ako na yan po talaga ang krimen na nangyari. And let this be a warning to all na kapag nagbulat-bulagan doon sa krimen na ginawa kay Presidente Duterte, yan po isang basihan sa ating batas para maakusa rin bilang co-conspirator. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Spokes Hour. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito pong Spokes Hari nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will ever love. Nandito lang po ako asylum seeker para wag ma-deport ng Marcos Jr. administration. God bless the Philippines. Teka muna, sige, go! Picture. Ayan mga kababayan, kasama natin si Spokes Harry Roque na patuloy na sumusuporta dito kay Pangulong Duterte at syempre sumusuporta sa katotohanan. Spokes, ano ang mga updates ba? Ano bang mga nangyayari ngayon dahil nauna ka dito? Si VP Sara, si Ms. Hannibal Abansenia at saka si team. At nandun sila ngayon at magkakasama sila na nakipagpulong ngayon kay dating Presidente Duterte. So, anong may update na ba about sa, yung kasama ka sa team? Wala pa akong balita kasi hindi pa nakakausap si Presidente Duterte. Kinakailangan ko yung endorsement ni Hoffman para makita. Ang huli namang balita is sinanungan ni VP Sara, si Hoffman, kung kailan na i-endorse ako para makapasok as a potential lawyer. Ang sagot niya is may policy nga na ang mga visitors ngayon ay mga close family members. Okay, so hindi naman makaka-affect sa as an asylum seeker like you? Hindi naman makaka-affect ka? Wala pong impact ngayon kasi ang importante, habang ako yung aplikante, hindi ko mapapalitan sa Pilipinas. Kung sakaling makuha ko, sabihin, wala akong hassle na worry about deportation. Yun po yung right na. Pero folks, bilang isang counsel dito sa ICC,
ano yung nakikita mo na patutunguhan nitong case ni PRRD? Wala po talaga patutunguhan ito dahil malinaw na wala namang restriction ng ICC. Meron na pong decision sa Burundi case na kapag ang preliminary investigation ay nasimulan sa loob ng 1 taon matapos mag-deposit ang instrument of withdrawal, talagang po pwede magtuloy. Yun yung nangyari sa Burundi. Pero nangyari sa Pilipinas, pangalawang taon na nagsimula. Kaya wala nang dahilan para magkaroon ng jurisdiction. Bukod pa dyan, yung illegality ng arrest, na-decision na rin ng ICC. May isang nasasakdan po na Libyan na ganun din, irregular yung pag-aresto sa kanya, hindi dumaan sa lokal na hukuman, at sinabi ng korte na dahil mali yung kanyang proseso kung saan nakuha yung pagkatao niya, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng hukuman. So sa akin, malino pa sa sikat ng araw ang 2 grounds, yung illegality ng arrest at saka yung lack of jurisdiction in terms of temporal time. Yung temporal kasi yung panahon na wala na talagang jurisdiction ng ICC. So it's a matter of time at ang akin nga is dapat maisampa na kaagad yung motion to dismiss before anything else. Although, pwede naman kasi isabay yan sa provisional release, no? Pero sa provisional release, I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala ng ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Ang napawalan pa lang nila na bigyan ng provisional liberty ay yung mga accused of offenses relating to administration of justice. Hindi yung mga main suspect mismos. Ang track record ng ICC, hindi nagka-grant ang provisional release yung mga akusado mismo for the 4 crimes na linilipis na po. Pero siyempre, susubukan pa rin dahil 80 anyos na ang presidente. Tingin ko naman, alam natin na pag may nangyari kay presidente sa loob ng kulungan, talagang cargo de conscientia ng hukuman. So tingin ko, pag-iisipan din nila ng mabuti yung provisional release dahil hindi naman nangyari na mayroong 80 anyos na akusado na nasa poder nila. Yeah, na marami pong sakit. Yung motion to dismiss, let's say for example, ikaw yung lawyer ni PRRD, kailan dapat ipapile? Pagkasunistan ba? So hindi ka nakapile? Ang alam ko hindi babad. Pero bakit kaya? My mind, kung ako yung nabigyan ng pagkakataon, wala naman ako pagkakataon, ako yung nagsasalita lang as a commentator, no? Yeah. Dahil I have the qualification naman as a member of the District Council, hindi ko alam kung bakit. But, ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, biglang naging amo ko naman siya, talagang hindi niya matanggap na pinahaharap siya sa mga data. So, bago ba i-file yung motion to dismiss mo yan, kailangan bang may i-gather na mga evidence or whatever para i-present sa court? Well, alam ko, dun sa nangyari dun sa pag-aresto, pwede naman humingi ng evidentiary hearing. So, pwede talaga mag-schedule ng hearing ang korte at mag-present ng ebidensya yung kung na nung inaresto siya para i-relate na walang dokumento pinakita at saka walang request ng ICC na mag-cooperate ang Pilipinas, na walang Interpol red notice, na meron lang diffusion order, na diffusion order nanggaling din sa Pilipinas. Parang hiningi ng Pilipinas sa sarili niya na tulungan kaming arestuhin ito, which is ridiculous. Diba? So, pwede mong i-allege na yung illegality, tapos yung pagpuprueba, magkakaroon ng hiwalay na pagdinig para tanggapin yung mga ebidensya. Pero yung issue ng jurisdiction, dahil nagsimula ang preliminary investigation after 2 years, that's a purely question of law. So sa akin, pwede ng decision yan na walang kahit anong hearing. Yung question of law lang. Ang preliminary investigation ba na nasimulan sa pangalawang taon matapos ang instrument of withdrawal, yan ba ay tama o mali? So dapat madesisyon na yan dahil kapag sinabi ng hukuman na mali, tapos na ang boxing, uwi na si tatay. Yes, I hope makauwi na talaga si PRRD. Spokes, kumusta ka naman bilang asylum seeker? Kasi alam niyo mga kababayan, mga palangga, hindi biro ang pinagdaanan mo para makatakas sa kamay ng Polboronic government. So pwede mo bang i-share dito sa ating mga kababayan kung okay lang sa iyo yung pinagdaan mo since na tinarget ka nila katulad ko? Well, gaya ng sinabi ko na talaga napaiyak ako nung ako'y pumirma ng asylum application kasi yun nagbigay ng karapatan na hindi na ako pwede mapabalik sa Pilipinas. Panandalian habang dinidinig yung aking asylum. At matagal nga yung proseso bago ma-approve yung asylum. Kaya, so parang nakahiga ako dahil meron na akong kalayaan kumbaga at kahit ang pagkawin nila hanggang hindi tapos ang asylum. At ngayon, talagang naawala ako dun sa mga vloggers na tinatakot din ng contempt. Yung nangyari kay MJ na kapag hindi siya mag-apologize at umami
kasi sino ba naman gusto na ma-assist ko, pero parang napakasama nang nangyari sa kanya. Parang siyang kinahasa ang kanyang pagkatao at parang pinaamin na hindi siya kinahasa at nag-enjoy siya sa pag-aabuso sa kanya para lang maiwasan ko. So ako, nalulungkot ako sa mga nagkakapalaran ng mga kritiko na administrasyon nito. Bagamat sila'y matapang, naintindihan ko rin bakit marami sa kanila rin nag-iisip ng batasan ko. So ako naman, tumutulong ako at ang sinasabi ko ay ang proseso ay mahaba, pero mas mabuti naman yun kaysa papayagan nila yung World Committee, ang tribunal na yan na talagang isalawlahin ang kanilang mga pagkatao. Kaya ako malis dahil ayaw kong salawlahin nila pagkatao. Yeah. Wala silang karapatan. First folks, kumusta yung pagtanggap sa'yo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, yung mga yung kumakausap sa'yo, yung sitwasyon mo, anong Well, sa totoo lang po, tumataba na naman ako kasi lahat sila nagbibigay ng pagkain. Maraming salamat po. Hindi na ako gumagastos sa pagkain. Lahat sila nag-offer din na tuluyan, no? Yun na nga, yung sa pagkili in the process of being lifted, pwede nga anan, so, napaka-into mo. Dapat pagdating kami. So, pasensya na po kasi yung punto ng Goma season naman sa PNP ay narinig ko rin sa Nevela. baka nandyan sa paligid. So, I'm sure nandyan din po sila sa Paano mo pinagpatagtan yung sarili mo spokes? Meron kang bodyguard? wala. Pinag ko sa McCartney. Ang dragon lady ang aking bodyguard. Oo, di ba? Yeah, well, I'm here. We're here to support you and syempre ang PRRD. At kaya ka naman nandito dahil kay PRRD. Kaya tayo nandito dahil kay PRRD. That's para what sa Pilipinas oo, na rin, no? Kasi yeah. mali itong nangyayari na dayuhan ang gusto ng kay Presidente sa mga di umanong paglabag sa ating batas no, sa Pilipinas. Mga tagal na tayong malaya, dapat hindi nangyari. Yeah. Yes, so yun na lang muna. Ayan, gusto mo nyo hindi. magtanong. Ikaw naman ang aking tatanungin. Diba? Akala ko ako lang ikaw yung naman, mag-interview. ikaw naman, Mother Dragon, kamusta naman ang tingin mo sa ang reaksyon ng mga Pilipino dito sa Europa, no, dito sa pag-aresto kay Tatay Digong? Oh, well, nakikita naman natin talaga itong mga kanina, may nakausap tayo palangga from New York, from Ireland, talagang, di ba? Ayan sila, kuna natin. So talagang dumadayo para ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte. Again, they spend their own money, yung time nila. So, meaning yung puso nila na pagmamahal sa bayan at support kay PRRD, unconditional talaga. Wala talaga nagbuto sa kanila. Para katulad namin, wala nagtudyo, kundi nararamdaman na lang namin na tumitibok-tibok ang puso ng friend ko dito na talagang nung binabiyahe pa lang si PRRD, kinukulit niya na ako na mag-travel dito. So, mararamdaman mo talaga na organic or genuine yung pag-ibig para sa bayan at para kay PRRD. At ano naman ang advice pa sa mga Pilipino na gusto pumunta dito para kasilayan man lang si Presidente pero hindi mangyayari yun, no? Kasi talaga stricto family na nakakapit. Walang advice ko sa kanila, pwede pa rin sila pumunta. Imbis na mamasyal sila sa Pilipinas, kasi mas sad to say, nakakatakot magbakasyon sa Pilipinas right now, dahil bumabalik yung mga tanimbala. You guys are welcome here para magsama-sama tayo dito at para maipakita lang natin yung ating suporta. Although hindi talaga makikita si PRRD dahil family lang so far. So yung being here is already a historic na feeling na, wow, I've been there, di ba? After 5 years, 10 years, kung ano man ang mangyari sa mga buhay natin, may kukwento natin sa ating mga anak, mga pamilya na pumunta ako dyan. Nakita ko yung mga kababayan, naramdaman ko yung feeling, yung emotion bilang isang sumusuporta sa bayan at of course kay former President Duterte. So, gano'n kayo importante na pupunta sila dito ng school? Kasi marami na talaga ang dahil ng biyahe, galing natin, galing Norway. Gano'n kayo importante na miski hindi tayo nakikita ni Pangulo na nagtitipon-tipon dito, narinig ko rin sila. So, napaka-importante, yung may kakayahan lang. Diba? Kasi hindi naman din ganun ka mura yan ang magbiyahe dito. Sabi, lagi niya ako nanawagan noon ay hindi pa ako nakarating dito sa lahat po ng may mga kakayahan. Pag dumalaw kayo para maipakita natin yung presensya natin. Although, yun nga, hindi talaga natin makikita si PRRD dahil hindi naman tayo kasama sa family. So, yung presensya natin, napaka-importante yun na maipamalas natin. Ganun naman when you support someone, pag umiibig ka, di ba? Sabi nga nila, tatahakin ang lahat, maabot ka lamang. So, pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa ating former president. At gano'n ka-importante na yung mga tao ngayon sa Pilipinas ay
mag-shout out para iparating sa administrasyon nito na mali ang kanilang ginawa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi nila, wala naman nangyayari Hindi naman daw nagpi-people power at hindi na mauulit daw ang 1986. Ano tingin mo? Well, napaka-importante na mag-speak up day ang lahat. At nakita naman natin na talagang, I may say, multi-million Filipinos all over the world na nagpakita na pinarinig yung boses nila. So, ibig sabihin, hindi lang pa yung dalawa ang nagsasabi na something wrong with the Bacag administration. Ibig sabihin, mas marami ang mula. Pero doon naman siya nagsasabi na, nababasa kayo lahat, wala pa rin revolution. Ang peaceful revolution naman hindi nangyayari ng overnight. Diba? Pag tinignan mo yung history ng revolusyon ng iba't ibang ibang nasyon, hindi naman nangyayari yun ng 1 day, 2 days, 3 days, or 7 days. May proseso. So, kailangan lang ma-sustain natin yung laban natin. Yung pagpapakita natin na ayaw na natin sa cocaine addictus na presidente. Authenticated naman yan. Kaya nga, like ko sila challenge, no? Spokes na, kung talagang ako ay nagkakakalat dito ng kasinungalingan, which is yun ang binabato nila sa akin, hindi file sila ng case against me na nag-AI ako o nag-fabricate ako ng storya. Kasi nakafile nga sila ng 4 cases defamation case sa Amerika. Bakit hindi nila ako file dun sa particular issue ng pulboronic video? Diba? Kasi authenticated. Ayaw nilang magkaharap kami ni Marcos Jr. sa korte siguro, kaya takot naman sila mag-file. Well, alam mo, maraming sinabi mga NBI na AI daw yung pulboronic video na ipinakita mo. Ano bang nakasaad dyan sa Philippines Kaya at bakit kasi maliwan yung sinasabi ng mga taong gobyerno na AI daw yung pulboronic video? Folks, imagine mo, that was State of the Nation, di ba? Last year, July yun. So, nung pinalabas ko yun, nandun ka, nataranta sila at bigla sila nag-conclude na AI without really studying or ng expert. Ang expert lang nila, picture. Hindi naman ganun yung forensic investigation May dadaan kang proseso. So, definitely, yun ay kanilang pagtatanggol. Yung NBI Director, NBI, PNP, DILG, lahat naman sila during that time, ginakot ako Nakakasuhan nila ako. Kung natatandaan ninyo, kakasuhan namin na nagpakalat ng AI video. Mag-iisang taon na. I challenge them every day. Kasuhan nyo na ako pag sa video na yun. Kung AI yun. Sinagot ko naman, sinagot ko nga yung 4 na kaso nila. Ba't yung sasagutin itong video na ito na sinasabi nilang AI? At hindi ko ako techie, kaya definitely wala akong alam sa AI. So, hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan. So, sila yung nagsisinungaling. Ulitin ko, kung sa tingin nila ay nagpakalat ako ng kasinungalingan or fakeness or AI video, then, dali nila sa dali nila sa korte para doon natin kami magbakbakan kung sino nagsasabi ng katotohanan. Well, alam mo ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na interviewin ng mahal. I know. So, ito na yung pinakita. Ano bang nangyari? Ikaw ang pinaka-matinding supporter ng Marcos Jr. Anong nangyari at biglang nawala ang suporta at ngayon pinaka-ang kritiko ng Marcos Jr. administration? Ano ang nangyari? So, nung April 2022, nung dumating ako doon sa Pilipinas para supportahan yung kanilang Meeting the Avance, ay nakita ko na parang hindi talaga para sa pagbangon sa Pilipinas yung Marcos Jr. Naramdaman ko na yun Bakit kamo? Doon pa lang ang dami ng politika sa paligid ni Lisa at saka ni BBM. So, may message pa nga si Lisa. Sabi ko sa kanya, alam mo, napapaligiran ka ng ahas. Yung mga tao mo, yung pala siya yung ulo ng ahas. Then fast forward, yung inauguration, inimbitahan niya ako, siya yung nag-invite sa akin, the first lady. Yan ang tawag ko nga sa kanya, Lisa Tanas, na umattend ako sa inauguration ni Marcos Jr. So, nandoon naman ako at doon ko talaga actually nalaman na addicto siya, na gumagamit siya. Kasi bakit? Na-meet ko yung mga friends nila Denial pa kasi ako na hindi totoo yung about the drug addiction niya. Siyempre, bulag na supporter, bulag ako dyan at that time. Hindi ako naniniwala until na na-meet ko itong mga friends niya. Pinapakita pang picture during the session. Hindi ko lang makuha yun dahil ang sabi sa akin ng friend niya, this is for your eyes only. So nakita ko dun sa picture na yun na talagang nag-session sila. At even mga negosyante doon sa Pilipinas, yung iba doon, mga namimit ko.
alam ng community na nag-a-addict talaga si Marcos Jr. So sabi ko, ito ba yung sinuportahan kong presidente na addict? Kasi may nakita ako mga picture. During that time, wala pa akong video na nakita. Pictures pa lang at yung mga testimonial ng mga taong kakilala nila. So ayoko talagang paniwalaan yon. So binigyan ko siya ng chance na nakabalik na ako ng Amerika. So yung mga OFW na mga nagpa-follow sa akin, nagme-message sa akin, may mga problema. So nakaupo na to si Marcos sa Marlica, ito kami, ito yung sitwasyon namin. So nasanay ako ng PRRD time, pino-forward ko yon sa mga agencies na pwede makatulong. Ito, pinorward ko, akala ko mas marami tayong matutulungang OFW kasi direkta ako kay Lisa. Pino-forward ko sa kanya, alam, ito may problema. Dead na yun, sin zone talaga, wala siyang sinabi, okay Marlica, I will forward you to this agency, to that. Sabi ko, bakit wala siyang pakialam sa problema ng ng mga Pilipino? So hanggang sa dumating yung time na marami mga information talaga ako na nakatanggap na tinatago ko lang dito. Sasabihin ko ba to? Actually sabi ko pa nga, let's give them a chance, baka sakali, bago pa lang. Hanggang sa hindi ko na kinaya. So yung una spokes, yung I think sa Sibuya, sugar smuggling. So hanggang sa dumating na yung mga information from different people, from different putting us in the government. Kaya sabi ko, talagang hindi sila para sa bayan. So yun, doon nagsimula na na ako. Kaya sabi ko, wala naman akong, sumuporta naman ako sa kanila na wala naman akong hiningin kapalit. Diba? At ang iniisip ko para sa pagbangon nga muli ng Pilipinas. So hindi naman ako nangingi ng pwesto, which is hindi naman ako qualified talaga. Diba? So yun ang binabatod na sa akin. Pero ang katotohanan, kaya po ako nagsalita laban sa mga bangag na ito. Number one, nung nakita ko yung photo na si Marcos Jr. ay nagbabangag talaga. Then yung mga anomalya, syempre yung video lalo na pinag-ending ko sa Amerika. So yun na yun. At saka yung mga ginagawa nila sa atin, may progress pa ang Pilipinas? Wala. Diba? Yun lang yun eh. Walang... Ano yung nakita mong picture? Describe kung ano yung nagiinuman sila. Although yung picture na yon hindi siya ganun ka-latest. Tapos 2022. Nagiinuman sila. Well, yung iba doon patay na eh. Yung kaibigan niya. Patay na lang doon sa picture. Tapos may singot. Tapos yung mga sabog, parang talagang sabog sila. Yung table is may mga food, may mga alak. Iba-ibang klase ng alak. Tapos nagsa-session sila. Siguro hindi ako nagkakamali doon sa picture na yun, siguro mga 7 to 8 na tao doon sa picture na yun. Hindi mo pa napapakita sa video? Wala kang kopya nun? Walang kopya nun kasi sabi nung kilala nila, this is for your eyes only. Hindi niya binigay sa akin. Just to prove a point. Ang sabi pa nga niya, you know what? Marami naman mga successful na na mga business people or business person na nagpa-function even though gumagamit sila ng pulburon. So ako naman, during the time na sinabi sa akin, sa loob-loob ko lang yun. Pero kasi denial pa na, okay, sabi ko na ganun yung thinking niya. Pero umasa pa rin ako. Umasa din ako sa sinabi niya na sana nga kahit na gumagamit siya, gawin niya yung tama para sa Pilipinas. Umasa ako as their supporter. Kaya nga hindi ako naglabas kaagad ng ganong issue eh. Inantay ko talaga na may mag-trigger o magkaroon ng grounds para mag-speak up ako at sabihin sa totoong mga Pilipino na eto yung sinuportahan ko. Addictus. Okay, ano ngayon ang masasabi mo sa mga kapwa mo mga loyalists na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa Marcos Jr.? Well, yung mga loyalists, karamihan na mga naniniwala sa kanila, sila ay nababayaran. Meron akong dokumento dyan na sila, may nilabas na ako. Yung mga dugyots na nababayaran talaga nila yon, bayad sila. Doon naman sa mga walang connection sa Malacanang na nagbubulag-bulagan pa rin, idilat nyo po ang inyong mga mata. Ito lang ang challenge sa inyo eh. Kung ako ay para lang sa pera, kung ako ay para sa posisyon, hindi na po ako nagsalita. Diba? Natuto na ako, katabi ko ng first lady. Pwede na ako magsunod-sunuran sa kanya. I can make millions of money na nakawin ko sa inyo. Pero I chose to fight for what is right. Mga kaibigan, nasa spokes-hour nyo lang nakita for the first time. At bakit siya na-dispose to sa Marcos Jr. administration? Meron bang mga tanong? May mga katanungan Galing kahit kanino? Palanggan ng bayan. Nakikita rin yung first lady sa US.
Never. Paano niya ako kikitain? Diba? Tsaka hindi ako may pagkita kasi it's either gugurgurin niya ako or jajampalin ko ang FESLAC. Diba? Eh, kasi may assassins eh. Kung ayaw niyo po ma-community standard sa Facebook, gamitin niyo lang ang vocabulary. Gamitin nila yung vocabulary ko para hindi tayo Kaya community ang standard. favorite word ko ay Jutang Genemes. Diba? Hindi kami magkikita nun. Diba? Takot lang Jutang siya. Genemes naman. Well, we don't know. Kasi alam mo naman yung babaeng yun, predated yung mga pictures. Paano mo naman paniniwalaan, baby? Yes, sa Pilipinas, we don't know. Pero kasi paano ka magtitiwala sa isang bangag? Sige nga. Ayan, Palangga ng Bayan, final message na lang sa lahat ng mga Pilipino nagmamahal kay dating Pangulong. Well, sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal, hindi lang kay PRRD, para sa tapat Pilipinas. Lahat naman tayo dito, hindi personal na dahil gusto natin mga Duterte. Ako talaga, ang aking interpretasyon sa mga Pilipino dito na nakikipaglaban dito man sa Daig o sa ibang na bahagi ng mundo, ay dahil gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga pamilya nila, ang ating mahal na ilang bayan Pilipinas. So mensahe ko sa inyo, huwag po tayong tumigil sa pakikipaglaban kung ano yung tama. Alam ko, mahal ang pakikipaglaban sa tama dahil namamasakay tayo dito. So papasan ba't didinggin din tayo ng Diyos na ibigay sa atin naman lang kaalwanan sa bansang Pilipinas. Hindi na pupugaran tayo ng mga adiktos. Ayan, para naman kay Spokes ng Bayan, final message. Well, alam niyo po, maraming salamat sa suporta na binibigay niyo sa akin, sa Pilipinas, dito sa Netherlands. Sa akin po, secondary lang yung maging abogado ng Presidente Duterte. Sumunod mula po, sinuportahan natin ang Presidente Duterte dahil tama kanyang naging pamumuno sa Pilipinas. Sa panahon niya, naging mapayapa ang ating komunidad, luslong ang ating ekonomiya, tumaas ang ating turismo, nagkaroon ng mas mabuting kabuhayan ang mga Pilipino. At lalong-lalo na ngayon na nakukumpira natin sa administrasyon ni Marcos Jr. Na isa na tayo sa pinakamasamang ekonomiya ngayon at tayo na ang notorious for one of the most unsafe cities. Dati pinaka-safe tayo, ngayon isa na tayo sa pinaka-delikado. At syempre kulera tayo pagdating sa turismo. So talagang, at isa pang hindi ko makakalimutan, yung nakita ko sa unang ng pagkakataon yung bahay kalapati na tawag ko na tinitira ni Presidente Duterte. Ito lang ako mapaniwala na ganun kaliit ang bahay ni Presidente at parang bahay kalapati kasi meron siyang circular stairway papunta sa maliit niyang kwarto which is the entirety of the second floor. Pwede pala talaga na maging Presidente na hindi na po. Kaya naman po, ganito na lang ang pagmamahal na pinapakita na sa bayan ng Pilipino. Isa lang po sa milyon-milyones sa pagmamahal ng Presidente Duterte, whether or not I will take this counsel, secondary to yung issue na yun, importante ipakita natin. Mahal natin siya dahil tama ang kanya naging pamumuno. Yes. Okay? Alright. Well, anyway, naabangan po natin ngayon ang paglabas ng pamilya kasi kakaiba ito ha, nasabay-sabay sila. So, this is the first time na nagsabay-sabay si VP, si Ma'am Anilet at si Kiki na bumisita. At meron pang kasama na taga-embassy si Ma'am Anilet, parang consular visit siguro ang ginawa niya. So malalaman natin bakit kaya sila nagtulong bilang isang pamilya. Kung hindi masyadong personal. Siyempre, re-respetuhin din natin yung privacy ng pamilya. But I'm sure, pagkatapos ng meeting ay magsasalita at magbibigay na updates. At abangan po natin yung Yeah, abangan natin. Alright. Para sa karagdagang impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, at i-share lamang po ang video na iyong napanood. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik kay Senyor Rabaz.